Ito po muli tayo sa ating YouTube channel na magandang araw po sa lahat po ng aking subscriber at sa lahat po ng ating mga dumadaan sa YouTube channel ng Magbalik Islam Vlog. Ito po muli ang inyong lingkod at may mga iba tayong mga concern patungkol po dun sa ating mga subscriber na may mga katanungan ng patungkol po dito sa ating din al-Islam, sa ating paniniwala at pamamaraan ng pamumuhay ng relihiyon ng Islam na ating minanapa sa ating mga ninuno at ng ating mga minanapa ng ating mga lolo natin at ng ating ugat ng ating kasaysayan sa ating bansang Pilipinas. So magandang araw po, ito po muli ang ating intro ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At yung ating intro na innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nadira wa nadiran wa da'iyan ila Allah bi'idni wa sirajan munira. Salawatullahi wassalamu alayhi. So yan po mga kapatid ng ating panimula na pagbati at pagpuri sa dakilang lumikha ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng ating pagbubukas ng panalangin sa ating channel na ito na sumasaksi lamang tayo at pumupuri sa dakilang lumikha. At ako'y sumasaksi na walang ibang dapat sambahin kundi ang Allah at ang kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. At yung acting banner na sinasabi nating alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lahu linahtadiya Allah laula an hadana Allah. So ang papuri lamang sa Allah na siyang nagbigay ng kanyang landas patungo sa tunay at makaliwanag at katotohanan. May yahdillahu fala mudilla lahu. Ang naggabay sa kanyang ginagabayan ay walang makakapagligaw. Kung sinong gabayan ng Allah, hadana lihada wa ma kunna lahu linahtadiya Allah laula an hadana Allah. Walang ibang maggagabay kundi ang Allah. So kung sino gabayan ng Allah ay walang makakapagligaw sa kanya o hindi siya mamumutawi o mapupunta sa pagkaligaw. Kung sinong gabayan ng Allah ay hindi siya maliligaw at walang makakapagpaligaw sa kanya kahit ano pa ang kanyang mga kaibigan o lugar, kapaligiran na ililigaw siya. Kapag siya ay ginabayan ng Allah ay walang makakapagligaw. At kung sinong iligaw ng Allah, kahit ano pa yan, nasa kaliwanagan siya o nasa tamang daan, kahit na siya ay pinanganak pa na Muslim at naniniwala sa kaisahan ng Allah, ngunit siya ay iniligaw ng Allah, ay walang maggagabay sa kanya. Tanging may yahdillah, inna hadallahu al-huda. Ang tanging landas at ang gabay ay tanging ang dakilang lumikha, bibigay ng landas tungo sa tamang pamumuhay, tamang pamamaraan at tungo sa tamang kaligtasan sa araw paghukom at kaligtasan sa kabilang buhay. So muli po mga subscriber, nandito tayo sa buwan ng Ramadan sa pangalawang araw at papasok na ng inshallah, nasa buwan pa tayo ng awa ng Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iipon ng mga mabubuting gawa dito sa buwan ng ito na ibinigay ng Allah lamang sa mga taong may paniniwala sa Allah, na iginawa ng Allah na isang haligi ng kanyang paniniwala o yung pillars ng Islam na ang Ramadan, na sinabi natin sa unang vlog natin na unang haligi ng Islam ay paniniwala sa Allah at sa kanyang huling propeta, at ang pagtayo o pagsabuhay at ng panglimang beses na pagdarasal sa isang araw, at ang pagbibigay ng zakat sa mga may ng kawanggawa o ng abuloy sa may kakayanan sa isang taon na kanyang impok na hindi nabawasan, ay kailangan kuhaan niya ng zakat kapag ito'y umabot sa tinatawag na nisab. So yun yung pangatlo. At yung pangapat
ay yung itong pangapat na buwan ng Ramadan, wasawm Ramadan. Ito yung isa sa mga pang-apat na haligi ng Islam na kailangan gawin ng kamusliman, sapagkat ito'y patungo sa landas ng gabay, patungo sa landas ng tunay na may pagkakaroon ng tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yung huli ng haligi ng kanyang pananampalataya ng Islam ay yung tinatawag na pag-hajj o pagbisita ng isang beses sa iyong tanan ng buhay, yung tinatawag na paglalakbay, al-hajj al-mabrur, inshallah, ay kundi ang reward lamang ay ang paraiso, na ang hajj na ito ay pang-5 sa kanyang haligi na isang beses lang sa isang buhay ng ating kamusliman. So ang topic ng Ramadan ay nandoon sa pang-apat na haligi ng Islam na inuobliga upang magkaroon ng tunay na takot sa kanyang dakilang lumikha. So meron tayong katanungan sa isang ating mga subscriber na ang sabi niya, inshallah, ay pagbigyan natin ng sagot sa kanyang katanungan na si Jesus daw ba na aming propeta, o si Jesus na propeta ng Islam, o ng ating propeta, ng ating na ang inyong propeta, kundi ito'y propeta lang mga kamusliman. Wala pong Muslim sa buong mundo, anuman lahi, anumang kulay, African o Arab ka man, o Indonesian o Southeast Asian ka man, ikaw ay dapat mahalin, igalang at isabuhay ang itinuro ni Jesus, sapagkat si Jesus ay nagdasal, si Jesus ay nag-ayuno, si Jesus ng 40 araw at gabi, mayroon pang gabi, mayroon pa siyang panggabi, nakalagay ito sa kanyang gospel, sapagkat ang Biblia, nabanggit pa natin sa ating naunang mga vlog, ay ang Biblia ay ito'y compilation, hindi ito talaga matatawag na sinabi na nga ng international media na ito'y reference lamang. Ito'y reference o mga hindi siya talaga salita ng Diyos. Ito'y taon-taon nagkakaroon babago, corrupted, at ito'y nagkakaroon ng pagdagdag at ng pagbabawas. So, ang ating paniniwala ay gospel ni Jesus, sapagkat may mga kasulatan doon. Ito'y Biblia, ibig sabihin compilation siya, folder ng mga aklat ni Juan, ni Matthew, ni Lucas, ni Matthew, Genesis, Apocalypse, lahat po inipon at tinawag po siyang Biblios o Biblia o Bible. Yan po ay isang compilation. So yung katanungan niya, sabi niya doon, paano niyo po nasabi na si Jesus po ay Muslim, si Jesus po ay nag-ayuno, o si Jesus po ay sumasamba sa kaisahan ng Allah? So, pagbigyan natin ng ating mga tanong doon sa ating subscriber, inshallah, na nabanggit ito sa Biblia, sa Matthew at sa Luke, na kung saan sinabi doon, si Jesus ay nagpatira pa. Si Moses nagpatira pa, nagbigay ng pagsamba sa dakilang lumikha. Maalala natin kahit nung ipinako siya maraming mga palatandaan sa buhay niya na siya ay tao, na siya ay hindi po pwede maging Diyos. Kaya nga talagang nagkaroon ng ritual ng pag-celebrate doon, pagpupuri. Yung pag-celebrate ay pagpuri. Yan na nga kaya dapat talaga natin may kaalaman talaga, kasi ang selebrasyon ay papunta sa pagpuri, at pagpunta sa pagpuri ay doon na napunta sa pagsamba. Di ba po? So, tingnan natin yung kaya nga yung birthday sa Islam hindi pwedeng i-celebrate, kasi pagka may celebration, may pagpuri na. Meron ng papunta sa pagsamba. So, napakaganda po ng Islam, dahil sa Islam po itinuro na ang pagse-celebrate po ay ang katotohanan. Ito lamang pong pagpag-aayuno, pagtitimpi. Napakalaki po ng dahilan ng mga purpose ng kung bakit ang isang Muslim sa pag-aayuno ng buwan ng Ramadan ay patungo sa pangkalahatan na pag-iwas, hindi pagpapagutom, pag-iwas sa mga ipinagbabawal, pag-iwas sa mga
masasamang gawain, masasamang salita ng nakikita at hindi nakikita sa pagpunta sa mga marites, sa mga pinagbabawal na mga pakikinig, panunood, at lahat po ng mga hindi lang po ito pag-iwas sa pagkain. Nabanggit na natin yan sa mga vlog natin una, at mga inumin, kundi pag-iwas po sa mga ipinagbabawal na makakasira ang pag-aayuno. Pag-iwas po sa mga makakasama sa iyo. Kasi itong Ramadan, pag-aayuno ay pagtuturo sa ating sarili patungo sa tunay na takot sa Allah. Patungo sa tunay na pagkatakot sa kanyang paniniwala ay pagsabuhay mo ng itinuro niya, na itinuro na isa na buhay ng propeta at itinuro ng propeta ng kanyang salita at ng gawa ay tinatawag na pagsamba. So ang mga ibada at mga sinseridad, ang ibada ay pagtanggap ng pagtanggap ni Allah, ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay napapaloob sa kailangan ng kondisyon ng ikhlas at ng mutabaa. Yung ikhlas, yung sinseridad na walang pakitang tao, sinseridad na bukal sa loob mo na pagkilos ng kabutihan ng gawa, bukal sa loob mo ang pagmamahal sa mabuting gawa. Kailangan ganun eh. Tanong natin ang ating sarili, mahal ba natin yung kabutihang asal? Mahal ba natin yung mabuting gawa? Mahal ba natin yung kabutihang gawain? Paggalang, pagrespeto. Kailangan mahalin mo yan, yakapin mo, subukan mong aralin mong pagmamahal. Kasi pag hindi mo mahal yan, papasok ka sa pagpapakitang tao. Ibig sabihin, partial lang ang paniniwala mo. Kung partial mo na isinasabuhay ang Islam, partial mo siyang hindi ka nagdadasal ng 5 beses, papasok ka sa hindi naniniwala. Kasi kung kailangan naniniwala ka, isabuhay mo. Kung naniniwala ka, itayo mo yung ipinagutos na 5 beses na pagdarasal. Dapat, sapagkat napakarami pong sinabi at mga dahilan kung bakit po tayo napakarami ng dahilan ang pagdarasal sa Islam. Yung pagsamba. Sabi po ng iba ay hindi pwedeng gamitin yung salitang sambayang, kasi sambayang ay galing po sa salitang India o sambahayang. So ang dapat talaga gamitin natin pagsamba na lang, pagsamba. So yun po, yung katanungan po niya ay totoo po na napakarami pong bersikulo sa Biblia, sa kanyang kasulatan, na nagsasabing si Jesus po ay nagdarasal, nagpatira pa, nanalangin sa garden ng Gethsemane. Nanalangin siya na alisin ang sarong na ito sa kanyang pagsubok na siya huhulihin doon. So hindi talaga siya ipinako. Dahil doon sa Gethsemane na yun na istorya talaga doon na corrupted. Ito yung mababasa natin sa sa Gospel of Barnabas. Itong libro ng Gospel of Barnabas ay isang libro na pinagbawal. Ban po to sa buong mundo. Sapagkat nandito yung tunay na story at totoong disipulo ni Jesus ay si Barnabas. Isa siya sa mga totoong disipulo, si Barnabas. So hindi disipulo si maraming idinagdag na hindi disipulo o apostoles o mga follower o mga tagasunod ni Jesus nung panahon na yun. So nung inuli siya sa garden ng Gethsemane, nanalangin siya na alisin ang sarong ang pagsubok na yun. So doon pa lang ay iniyakyat siya o kinuha siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at iniyakyat ng buong buhay at kasama ang katawan papunta sa kabilang buhay o sa kalangitan. Kasi siya ibabalik talaga. Maraming mga sinabi sa hadith na siya ibabalik, at sa mga tafsir ng Quran na siya ibabalik upang ipaliwanag dito lamang sa Islam na napakaganda ng katuruan, dahil talagang yung nangyari nung nakaraan sinabi sa Quran, at yung mga nangyari sa panahon natin ngayon at yung mga nangyari sa darating na panahon ay binanggit po sa banal na Quran. So ito po ang reliyon ng katotohanan, at sadya naman talagang panghamon. Hinahamon nila kung hindi ka naniniwala sa sabi doon sa Suratul Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin bimithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah. Sabi doon, kung hindi ka naniniwala sa Quran, gumawa ka ng kagaya ng Quran o kapareho ng kung gusto mong ginawa o sabi mo papatunayan mo sinulat ng Diyos, gumawa ka. Ngunit hanggang sa panahon ngayon,
maraming naninira sa Quran, maraming nagsasabi, hindi naman sila gumagawa. Kasi kailangan kung totoo kang hindi naniniwala, ipakita mo na may ginawa ka na mas mabuti pa o mas maganda pa sa Quran. Ngunit walang nakagawa pa. In lam tapalu, walang tapalu. At walang makakagawa. Pinangako ng Allah, sinabi ng Allah, walang tapalu. Sinabi niya, walang makakapattakong nar. Sinabi ng Allah, kumuha ka pa ng syuhada, kumuha ka pa ng witness, testigo, kumuha ka ng katulong, kumuha ka pa ng pinakamagaling na manunulat, na matalino sa buong mundo, gumawa ka ng kapareho ng Quran o yung panlaban sa Quran. Talaga, hindi ka makakagawa, totoong hindi ka makakagawa. Kung gayon, kung hindi ka makagawa, huwag mong siraan yung Quran, huwag mong pulaan, huwag mong sabihin na hindi yan totoo. Sapagkat ang Quran ay hindi yung English, ang Quran hindi yung Tagalog, o hindi yung Albanian, o hindi yung India, o hindi yung Urdu, o hindi yung iba-ibang lingwahe. Ito ay tafsir, ito ay nearest translation, pinakamalapit na kahulugan. Pinakamalapit lang siya kasi po ang Arabic na tinatawag na Fas o Nahwiya o Fusha sa Arabic po ay napakalawak po ng kanyang vocabulary, napakalawak po ng kanyang kahulugan o ng bokabularyo ng pagdating po sa kahulugan ng isang salita o isang kalimat doon sa Arabic ng tinatawag na mga nakasulat sa Quran. So, napakalawak ng kanyang vocabulary ng Arabic ng Fus. Kaya pinag-aaralan po sa lahat ng panig ng mundo, maging sa Africa, sa Middle East, ang salitang Arabic. At alhamdulillah po dito sa atin ay pinayagan na po ng Department of Education na makapasok ang salita at pag-aaral sa Arabic sa mga kamusliman, sapagkat ito ay hindi natin pwedeng bigyan ng kahulugan ng Quran ng sarili nating interpretasyon. Kailangan ng pag-unawa ng mga interpretasyon, ng pangunawa ng mga sumunod sa mga tagasunod ng propeta at paano nila isinabuhay yung pagkakaintindi nila doon sa sinabi sa Quran. So napakalinaw po, napakaganda po, napakamaliwanag po ang itinuro ng Islam. At doon po sa katanungan ng ating kabayan na yun na si Jesus ay totoo, kasi sa totoo lang, pag sinabi mo ng Muslim sa pangunawa, itong vlog natin ito ay pangunawa ng pangmasa kasi ito yung kakaiba kong vlog na walang editing, walang cut, sapagkat ito ay ayaw natin mahaluan ng fake news, fake message, sapagkat ito po ay talaga po ang aking sinasabi ay mapapanagutan ko hanggang kabilang buhay. So ito po ay kung may duda kayo, humanap po kayo ng mga scholar na doon nyo po itanong. So yung iduktong ko po yung Quran po ay yung original na kanyang Arabic. So ang Quran po ay Arabic at hindi po yung translation. Ang Quran ay Arabic. Kaya po inuobliga ang na mag-aaral po ang lahat ng kamusliman na pag-aralan ng Arabic upang maintindihan ang kanilang level ng pangunawa o level ng kanyang kamalayan. Kasi ang letra por letra ay napakalawak na kahulugan sa Arabic at ito talaga ay original na salita magmula nung unang panahon na buhay hanggang sa panahon natin ngayong millennium na 21st century, 20th century. Yan, buhay na buhay po ang Lugatul Arabiya ng Nahwiya, yung Fusha. So, ang Quran po ay Arabic at panghamon po doon talaga. Ibig sabihin, wala siyang kontradiksyon. May mga nasik wal mansuk, mga abrogate at mga sababun nusul dahilan ng kanyang revelation. Kaya nga po talagang pag-aralan po natin ang Quran ng tunay na translation ng Arabic, sa translation mismo na ng Arabic mismo ang magta-translate sa Quran sa kanyang sariling interpretasyon ng Quran. So kaya talagang napakaganda po ng Islam. Sa nearest translation na pangunawa lang po yung ating mga naiintindihan sa Quran. So talaga pong ituloy po yung tanong ng kabayan na sabi niya po doon si Jesus ay Muslim po. Yun nga po kasi talagang pag sinabi ng pangmasa ng kaisipan natin, pag sinabing Muslim po ay sinira po ng media. Pag sinabing Muslim ay Muslim kidnapper, Muslim terrorist, Islamophobia,
Marami na pong lumabas. Bakit po kasi sinisiraan nila ang Islam? Dahil ito ay nagtuturo ng totoo at nagtuturo ng pamamaraan ng pamumuhay sa pagpasok sa CR, pag-aasawa, sa pakikipagkaibigan, sa pamamaraan ng pag-aaral, lahat po ng pamamaraan ng buhay ay nandito sa itinuro ng relihiyong Islam. Hindi lang siya paniniwala at relihiyon, kundi meron siyang politika at meron siyang pamamaraan ng pamumuhay na akin pong binanggit din sa unang vlog na kung ang tinuro ng propeta ang susundin natin ang pagninegosyo, lahat tayo mayaman. Walang naghihirap kasi ang negosyo po ay sa 100%, 70% po ng pagyaman ay kung marunong tayong magnegosyo. Hindi ko sinabing magninegosyo lang, yung marunong humawak ng pera. Sapagkat ito po ang iniwan at itinuro ng ating mga propeta. Sa katotohanan, ang mga Uthman bin Affan, si Abu Bakar bin Siddiq ay mga negosyante ng mga tela. Negosyante sila ayon sa mga ating narinig na scholar. So sila yung mga negosyante at itong negosyo o business o entrepreneur ay ito yung isang paraan para makipag-relation. Hindi ito pag-iipon ng pera, ito yung relasyon sa kapwa-tao. Ito ay relasyon ng napapaloob yung mabuting asal, napapaloob yung ugali, napapaloob yung pamamaraan ng pakikitungo sa kapwa-tao, napapaloob po ang lahat. So, 70% ng pagyaman po ay sa negosyo at 30% lang sa hanap buhay. Yung tinatawag na may amo, may boss, may kumpanya. Ibig sabihin, baka yayaman ka doon pero retire ka na. Yayaman ka pero siguro nangangamuhan ka pero hindi ka pa rin pasok sa mayaman. Isa ka pa rin needy, miskin. So, ang pagyaman talaga ay tinatawag na minuminuto ay pumapasok sa iyo yung pera at napapalago mo minuminuto, segundo. Yun ang mayayaman. Hindi mayayaman yung may kotse, may malaking bahay, hindi yan mayaman. Ang mayaman po na talagang masasabi natin ay yung talagang sa isang minuto mahalaga sa kanya, may pumapasok na pera. So ituloy po natin yung pagiging Muslim, kaya po sasabi ko kasi sinira ng media yung pagiging Muslim. Ang totoo po niyan hindi naman siya pinadala sa Pilipinas. Si Jesus po ay ang pangalan po ay hindi Jesus. Tagalog yung Jesus, yung Jesus ay English. So, ang Esau ay galing sa Aramaic o sa Hebrew ay Esau na nearest niya o kamag-anak ng Aramaic, yung Arabic. So, original na salita niya ay Isa ibn Maryam. Ang kanyang tunay na pangalan ay Isa ibn Maryam. Kahit kung nandito siya, tawagin mong Jesus, hindi siya lilingon. Kasi pag tinabi mo kanyang, hindi yun ang pangalan niya eh. Ang pangalan niya kung saan sa Palestine. Hindi rin siya para sa Pilipinas. Siya isinugo sa mga natupang naliligaw ng mga taga-Israel na matitigas ang ulo ang Israel. So hindi siya para sa Pilipinas. At iduktong po natin siya ay isang naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumasamba, nananalangin. Ibig sabihin kung nananalangin ka, mayroon kang Diyos. So, katunayan po nun, talaga pong sinira nila ang Islam, ang mga Muslim. Pero ang relihiyon ni Isa ay kapayapaan. Binanggit po yan sa Biblia. Sa Scofield version, na tinanggal na yung mga version ng ibang Biblia. At ang relihiyon na hinawakan ni Jesus ay kapayapaan. Yan po yung nanggaling sa salitang SLM o yung salam o yung root word na aslam o yung nanggaling sa salitang kapayapaan. Nanggaling sa yan ang relihiyon ng relihiyon ni Jesus, ang Islam, ang kapayapaan. So ano man ang iyang pagkaintindi sa salitang Arabic kasi ay yung Islam ay galing sa salam na aslul kalima na aslama o Islam na kapayapaan. Yan ang ng root word niya. So balik po tayo doon sa mga katuruan ng Islam ay nagtuturo po ng kapayapaan at ito po ay tunay na nagtuturo o training po ang buwan ng itong Ramadan na ito sapagkat ang Ramadan ay pag-iwas sa lahat ng mga pinagbabawal at pag-aaral kung paano tayo magkaroon ng tunay na takot sa puso. At ang pag-aayuno po sa Ramadan ay isa po sa mga dahilan sa napakaraming dahilan, nabanggit ko, napakaraming dahilan ay yung paggagamot sa ating puso.
Kasi ang karamdaman ay akala natin cancer lang, trangkaso lang, sipon lang, mga diabetic, yan lang. Hindi. Ang sakit po ng mga normal na tao ay yung pride, inggit, galit, masamang ugali, hindi mabuting pakikitungo. Yun po ay sakit. Huwag po natin isipin na wala tayong sakit. May sakit po ang tao, yung pagmamataas, pagyayabang, pagkakaroon ng kibriya, yung pagkakaroon ng pride. Yan po ay mga sakit na dapat po natin hingin sa Allah. Tayo po ay manalangin sa Allah na pagalingin ang ating mga karamdaman, sapagkat sabi po ng hadith, kung may sakit ang isang parte sa iyong katawan, yung tinatawag na maliit na parte lang ng iyong katawan, ay buong katawan mo ay may sakit. At kung magaling ang isang parte ng katawan mo, ang buong katawan mo ay magaling. Ano po yun? Yun po yung tinatawag na kalb. Kalb, hindi kalb. Ang kalb sa, ayan po isang patunay. Pag mali mong binigkas, mali ang kahulugan ng pusha ng Arabic. Pag sinabing kalb ay aso, pag sinabing kalb, nanggaling dito yung kulub, yung kalbunyanun, alal Islam, yung ibig sabihin yung puso po natin ay mahalaga. Ang puso po, ang guidance po ng Allah ay ang puso, ang una niyang ginagabayan. Ang puso minsan nasasama ng emosyonal, ng utak. So pagganahin po natin yung utak natin at ipagpatugma natin sa ating puso. Tulad din po sa pag-aayuno, ito pong ayuno ay gamot sa ating puso. Ang mga gamot, ang mga sakit na nakukuha ng puso ay yung pagsunod sa pagnanasa, pagsunod sa kagustuhan. Yan po yung nagkakaroon tayo ng pride, nagkakaroon po na tayo ng sakit pag sinod mo yung pagnanasa mo. Kaya po ang gamot po lamang dyan ay ang pag-ayuno o pagtitimpi, pagtitiis, pagkokontrol o pag-iwas sa mga pagnanasa. So kasama rin po doon, sinabi ko sa aking vlog ng mga nakaraan, na ang pag-aayuno po ay pagtuturo sa ating bibig na kaugnay ng ating tiyan. So magkaiba po yan mga kabalik Islam. So sana inshallah nasagot natin yung katanungan ng ating subscriber na si Jesus napapatunayan na siya ay nagdasal. Nanalangin siya ay mapapatunayan si Jesus ay nag-ayuno ng 40 araw. Si Jesus ay sumamba lamang sa dakilang Allah, kung kaya't siya ay tinatawag na Islam. Siya ay Muslim at sumasamba lamang sa Allah. At ituloy po natin yun. Siya ay nag-ayuno. Ang pag-aayuno niya ay napakaraming araw, 40 days, 40 nights. So tayo ay 30 days na kabilang din sa 40 days kung mag-aayuno tayo ng sita ayyam min Shawwal. So papasok tayo sa 40 days. Kung susundin natin o mag-optional tayo after ng Eid al-Fitr o after ng Ramadan, so yan yung 6 na araw ng sita ayyam min Shawwal. So ibalik natin doon sa katanungan ibalik natin doon sa topiko na ang ating pong ayuno ay pagtuturo sa ating sarili, pagtuturo sa ating bibig at sa ating tiyan, sapagkat minsan ang katotohanan po, ito po ay pangmasa na akin pong sinasabi sa inyo. Ang bibig natin minsan gustong kumain, ngumuya pero yung tiyan natin busog na, hindi nakakayanin ng tiyan. Minsan naman pagod ng ating tiyan, gutom pa, hindi pa napupuno. So ibig sabihin lang, hindi magkasundo yung bibig at yung ating tiyan. Likewise, ganun din po, hindi rin magkasundo yung ating salita at yung gawa. Kaya hindi po dapat paniwalaan mga kababayan, mga kabalik Islam, yung pangako. Kasi ang pangako po ay karugtong po niyan, napapako. Hindi po totoo yan. Wala pong nangako na natutupad. Wala pong pangako na natutupad. Kasi mas maganda pa yung sabihin na inshallah, gagawin ko kung ano yung makakaya ko. Mas sigurado yung salita na ganyan. Susubukin ko kung ano yung abot ng aking makakaya. Yan talagang totoong galing sa puso na totoo niyan tumulong. Pero yung pangako, hindi yan totoo kasi iba yung salita sa gawa. Yung salita, minsan sinasabi niya pero yung kanyang gawa ay iba. Minsan wala pong escape o wala pong ligtas po dyan kahit po ako ang inyong lingkod. Yung sinasabi ko sa inyo, minsan iba po yung aking ginagawa. So, lahat po tayo ay nagkasala. O lahat po tayo ay questionable na nagkakasala. Lahat po ng Bani Adam, kullu kataun wa khairul kataun at tawabun. Sa pinakamaganda na sabi ng Allah,
na nagkakamali ay nagbabalik loob sa kanya. At yung pagkakamali na puro kataon at tawabon. Lahat ng pagkakasala niya ay agad-agad nagsisisi. Sapagkat may tafsir din dito na kailangan huwag mo nang patagalin pa yung pagsisisi mo, paghingi mo ng kapatawaran kung ikaw ay nagkasala. Tao lang tayo at ibig sabihin tao tayo, ibig sabihin tayo ay nakaharap o nakahanda o talagang naka ba sa Tagalog yun, yung talagang humanda na tayo ay haharap sa dakilang lumika, na tayo ay husgahan sa ating mga nagawa. So sana naman bago tayo husgahan ng Allah ay makahingi tayo ng tauba. Yun yung hinihingi ng mga may alam, ng mga pantas na scholar na sana po bago tayo mahugutan ng buhay ay makahingi tayo ng kapatawaran sa Allah. Sabi niya doon, ya Allah, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Yung hingi na makapaghingi ako ng kapatawaran sa Allah ng ikhlas, ng sinseridad, bukol sa puso na huling hininga ko ay makahingi ako ng kapatawaran sa Allah. So yun po ang aking mga paniwala. So ang lahat po ay mayroong dalawa, yung salita at gawa, yung bibig at ating tiyan ay hindi po magkasundo, at yung ating mga gawain minsan na talaga naman minsan pagka laging dalawa, pag may kulog merong kidlat, at talaga naman pag yung sinungaling ay kapatid ng sinungaling ang magnanakaw. Wala pong magnanakaw na hindi sinungaling. Lahat ng sinungaling ay magnanakaw. At lahat po ng mga magnanakaw ay sinungaling. At lahat po ng mga inggitero ay mukhang pera. Lahat mo ng mukhang pera ay mga inggitero. So marami po yan. Lagi pong dalawa. Kung mayroong langit, may lupa, may babae, may lalaki, may gabi, may araw. At kaya nga isa po yan sa aking mga pagpapaalala pong vlog na idagdag na tayo po mga Muslim dapat alam natin yung magkasalungat. Dapat alam natin, kalamitan po ng mga kamusliman, hindi nila alam kung tayo naniniwala sa Allah, tayo Muslim, mu'min, ano ang kasalungat niya ay yung musyrik, yung sumasamba sa mga rebulto at sumasamba sa mga hindi, pag ikaw ay monotheism, meron siyang kasalungat na idolitism o tinatawag na polytheism. Monotheism, polytheism. May pagsamba sa tama at may mali. Kung may mali, mayroon tama, may lalaki, may babae. So dapat malaman po talaga ng isang kamusliman kung ikaw po anong kasalungat ng tauhid ay yung musyrik o yung shirk. Yan. Ang kasalungat ng isang mu'min ay yung musyrik, ay kaya dapat talaga po nating malaman yung kasalungat. Kung kayo ay naggagawa ng kabutihan, ang kasalungat niya ay napakalapit po yung pagbibigay diyan ng kasamaan. So dapat po talaga pag gumagawa tayo ng kabutihan ay wag maging sinseridad tayo at maging mutabaa tayo para hindi tayo magkamali at mapunta sa mga kasamaan. So alam natin gumagawa tayo tama pero papunta rin tayo sa nagkakamali na tayo, ay kailangan po inshallah yun po ay kailangan ituwid po natin o maghingi po tayo ng kapatawan agad-agad sa ating pagkakasala at pagkakamali inshallah. So hanggang dito na lang inshallah ang ating vlog inshallah. Patuloy kayong sumunod at mag-question sa ating vlog inshallah, sa ating description box, at hanggang sa muli po ang inyong pong lingkod inshallah ay inshallah ta'ala ay Ramadan Karim, Mubarak alaykum wa alayna wa alaykum inshallah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sana po magsikap tayo inshallah, at ang pagsisikap na yun ay kaakibat ng ating puso na inshallah, tao lang ako pero nagsisikap ako inshallah na inshallah gawin natin ang pagsisikap sa buwan ng Ramadan. Magparami po tayo ang Ramadan na ito, at ang Ramadan ay punong-puno ng biyaya hanggang sa ito ay training sa ating sarili inshallah, bisita ng Ramadan. Ito ay bisita lang at aalis din sa atin inshallah. Gawin po natin, i-minimize, i-maximize natin dito sa buwan ng Ramadan ang lahat ng kabutihan madadala natin sa hukay, sapagkat ang lahat ng kabutihan na yun ay madadala natin sa kabilang buhay. At unang-una po ang dasal ay hindi po kailangan mag-ayuno na walang dasal, at hindi rin po minsan kalimitan ganyan nag-aayuno na walang sala, walang pagsamba, hindi nagdadasal ng 5 beses sa isang araw. So hindi po pagtulog ang pagpupuasa, hindi yan pagtulog, hindi yan sapagkat tingnan natin, yan ang buwan ng Quran.
Kaya punong-puno ng pag-ibada, mga bonus ang Ramadan na ito inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. As pambansa pagbati o pangkalahatan, pangkamunduan na pagbati ng assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.